Hello Virgo, ito na yung reading mo para sa saan na ba tayo? Second half ng month. Ayan. Or kung kailan man duman sa'yo to. Okay? Excuse me. Wow, highest self. Persona. Transformation. Uy, mukhang maganda itong pagta-transform mo. Highest self eh. Kumbaga, highest level na pwedeng marating. May pagbabago when it comes to persona, may leveling up, no? Pwedeng spiritual leveling up yan. So, ayan Virgo, no? Itong mga cards mo rito, oracle cards mo ay malalalim. No? Meron ditong mga bagay na nag-uugat, pwedeng nung childhood ka pa, no? Kasi meron ka ditong inner child. Ito kasi yung mga unmet needs mo, Virgo. Ito yung mga part ng sarili mo na maaaring kailangan ng healing, nurturing. Okay? So dito, may mga cards na magkaka-relate eh. Kagaya nito, itong inner child curiosity. Pwede kasing magka-relate itong dalawa dahil parang meron kang something na, ewan ko, curiosity nga na maaaring hanggang ngayon, curious ka pa rin pagdating dyan sa bagay na yan. So, sabi ko nga, kagaya nung binanggit ko kanina, itong inner child card is pwedeng may kinalaman doon sa mga unmet na needs mo. Sabi ko nga, pwedeng nag-i-stem siya nung childhood mo, pero pwede rin namang hindi. Okay? So, parang ang sinasabi dito, na you should listen to your inner self. Kasi, meron ka ring persona card. Ito kasing persona card is, ito yung mga coping mechanisms natin eh. Kumbaga, di ba, pag nasa work tayo, ganito yung personality natin, ganito tayo kumilos. Para makapag-function tayo. So, yun yung persona. And minsan, nakakalimutan mo ng pakinggan yung inner voice mo. Yung highest self mo. No? So, oo, hindi natin kailangang itapon tong mga masks na to, mga persona na to na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin para sa survival natin. Pero wag mo rin kalimutan yung mag-meditate ka and mag-listen ka doon sa iyong inner self. Sa iyong mga needs. Ewan ko kung tama yun. Yun ang pagkakaintindi ko. So something might be magiging interesting for you na enough para ma-curious ka dito sa isang bagay na to, no? And yung thirst mo niyan na madiscover mo kung ano yung bagay niyan na kinaka-curious mo. Siguro baka yun yung sinasabi na dito sa inner child mo na pagbigyan mo yung sarili mo dyan, no? Kasi nga, matagal ka na nakikurious dyan eh. Kumbaga, kung yan yung
ano mo, yung need mo na hindi nami-meet, 'di ba? Eh di ano, i-feed mo yung curiosity mo. Ewan ko kung tama ako doon. Ayan o, may lumilitaw pa sa bottom ng deck mo na magkakaroon ka ng transformation. Kasi highest self eh. Yan na yung highest level na pwede mong ma-achieve sa ano mo, sa kamalayan mo, no? So, ang feeling ko rito, dahil magkakaroon ka ng transformation, pwedeng this is spiritual leveling up, no? Kasi nag-elevate, parang mag-elevate eh. Yung ibang unmet needs mo may kinalaman sa mga bagay na hindi mo na-achieve tapos parang hindi mo mapatawad yung sarili mo pagdating dyan sa bagay na yan, Virgo. Maaari kasing nagkaroon ka ng missed opportunity, maaaring may mga ginawa ka in the past na or hindi mo ginawa na nire-regret mo. Kaya nga lumilitaw yung inner child card mo. Yan yung mga bagay, yung mga unmet needs na sinasabi ko kanina pa. So, ayan o, andyan yung mga regret mo. Ang sinasabi dito sa forgive card, para makalaya ka, patawarin mo yung sarili mo. Kung hindi mo, alam mo yon, kung hindi mo na-meet yung expectations nila, for example, parang nag-iwan sa'yo ng ano yan eh. Maaring nag-iwan ng wound or scar sa'yo. So parang ang nafe-feel kong ano dito para makawala ka is to forgive yourself. Doon sa mga bagay na yon na alam mo yun, hindi mo napatawad yung sarili mo dahil lang nag-fail ka, dahil lang may mga bagay na hindi mo nagawa or ginawa mo pero hindi ka nag-succeed. No? So, meron ka rin ditong balance and request. Request is, it could be something na hinihiling mo or ipinagpipray mo. So, maaaring mapagbigyan ka. So, kasi yung reading natin, ano ba yung mga possible na marireceive mo eh, no? Particular yung mga blessings. So, nakikita ko dito, it could be na kung ano man itong kahilingan mo na to, magre-request ka. Maaaring isa yon sa blessing na ma-receive mo, kung ano man yung nire-request mo na yan na pangangailangan mo. Something na may kinalaman dito sa time, pagbabalanse mo ng oras mo, ayan kasi, o, diba? So, siguro parang ibig sabihin yan, use your time wisely, Virgo. Kung ano yung mga, huwag ka na lang mag-aksaya ng bagay doon, huwag ka na mag-aksaya ng time mo doon sa mga bagay na hindi naman alam mo yun, worth it or importante. Balansehin mo yung oras mo. Pwedeng wag puro trabaho. Maglaan ka rin ng oras para sa sarili mo, sa loved ones mo, sa health mo, mga ganun. Kasi baka masyado kang workaholic. Ayan itong highest self na to, may kinalaman to sa parang meditation, inward journey. Maglaan ka ng time para sa mga ganyang bagay or devotion like prayer, ganyan. Depende. Basta ang parang napipil ko rito, meron kang kailangan patawarin.
na actually yung sarili mo nga, yung binabanggit ko, no? Para ano, para ma-release mo na yung, ano ba tawag dyan, yung burden na yan. Kung halimbawang meron ka niyan, dinadala mo na yan. Dahil lang doon sa past na, alam mo yun, na hindi mo, parang kasing, ano kumbaga parang failure or na-deprive ka doon, dati. Sabi ko nga, pwedeng nung bata ka pa, pero pwede rin hindi. So, ang pinaka susi dito, para gumaan, matanggal na yung blockage sa'yo, is forgive mo na yung dapat mong i-forgive. Kung sarili mo yan, dahil dito sa mga expectations nga nila na hindi mo natupad, or kahit sa sarili mo. Kasi iba, ganun masyado silang critical sa sarili nila, di ba? Pwedeng ikaw kailangan mong patawarin yung sarili mo doon sa mga bagay na yun na hindi mo naman natupad, no? So ayan, napahaba na ako dyan. Sige, mahirap i-explain yan. Sabi ko nga sa'yo, malalim to. At least yun yung napapakiramdaman ko So, isa yung blessing, yung kung magkaroon ka ng healing dyan, matatanggal yung blockage, at saka, o ano man itong pinagpipray mo, hinihiling mo, pwedeng yan pagkaloob sa'yo. Ten of Swords, reversed. Oras na daw matulog. Three of Wands. Hierophant, may Taurus energy na lumabas. Pero kahit naman anong sign, may Taurus, mga air, daming swords Pwede ring may fire, pero majority air. Major card Taurus. Okay, so nakikita ko nga rito, maaaring nagkaroon ng failure or ending with the Ten of Swords. Maaaring yung maaaring iba sa inyo dito, may mga pinagplanuhan kayo, may mga ginawa kayo, pero hindi naging successful. Baliktad si Ten of Swords, baliktad din si Three of Wands. Halimbawa, pwede kasi itong nag-travel kayo ng ibang bansa ka. Pero alam mo yun, pwedeng nag-fail ka doon or hindi ka naging successful doon sa sa move mo na yun. Okay? So, syempre, nakakalungkot yun, nakaka-frustrate yun. Oo. Ay, actually, nakikita ko dito, pwedeng yung iba sa inyo. Pwedeng naloko kayo or na-scam kayo. Ayan. Kung alam ba, particular related siya sa travel. So, kaya ka nga, mag-abroad, di ba? Kasi iniisip mo, doon ka magbibuild ng future, doon ka mag-iipon ng pera. Pero pwedeng halimbawa, naloko kayo. O halimbawa, naloko ka ng agency. Kasi ito parang may panloloko. So, ayan hindi ko alam kung nangyari na to or mangyayari pa lang sa inyo Hindi ko masabi. Siyempre, iba-iba kayo ng situation. Pero yun na nga. So, mahirap makabangon kasi halimbawa yung pera na investment or yun nga, yung mag-aalis ka. So, lahat ng pera mo, binus mo ron. Or nangutang ka pa nga. Sabihin natin, nag-loan ka, nangutang ka pa. Tapos yung wala naman nangyari, o sabihin na natin hindi ka naman naloko ng mga illegal recruitment, hindi ka naman na-scam. Pero yung bang hindi ka naging successful, di ba? Tapos umuwi ka rin, no? So, isa yun sa parang na-feel ko dito. Kasi parang hindi naging successful yung pagta-travel yan.
Three of Wands at saka ito. So, ang hamon mo dyan is paano ka makaka-recover. Paano ka uli makakabangon dito with the Ten of Swords reversed. Okay? Actually, problema, ayan, stress ka kasi syempre, halimbawa, yung pera na yon savings or niloan mo pa, hinira mo kung kani-kanino, or halimbawa, nagsanla ka pa ng ganito, ganyan, nagbenta ka pa ng mga ganito, ganyan. So, paano na yon? Tapos, wala ka mang nakuhang job, no? Kumbaga, di ka nag-succeed, duhaan ka pa. Parang wala nangyari, nasayang lang. So, andun yung regret, andun yung frustration, andun yung na-depress ka. Pero alam mo kung ano nakikita ko with the Ten of Swords reverse, makakabangon ka eh. Yan. Ito na yung pagre-rebuild mo eh, kung saan ka nadapa. So, yun nga, kung magta-travel kayo, sinasabi ko dito, pwedeng hindi ito yung tamang time na mag-travel ka. No, siguro i-ano mo na lang sa ibang pag-aralan mo na lang sa ibang panahon. Kasi ito, ingat ka pa rin dito sa Seven of Swords. Yung mga tao na pwedeng mag-scam sa'yo, ma-take advantage ka dyan, no? Maisahan ka, mawalan ka. Pero ang kainaman nun, natuto ka eh, doon sa failure mo na yan. Sabihin na natin, naloko ka or na ano ka, nagkamali ka doon sa ginawa mo. Ito ay naging malaking aral para sa'yo. No? Tinubuan ka ng wisdom dyan. Mas maingat ka na ngayon. O, kasi nakikita ko dito sa dulong mga cards mo, magsasucceed ka, ayan, no? Kaya kahit na ano man ang nawala sa'yo rito, gaano man yung inabot mong pagkakadapa dyan, loss or defeat, makakabawi, ma-rebuild mo pa rin kung ano yung mga nasira na yan, ang nawala na yan, pwede mo pa yung ma-rebuild. No? Ano nakikita ko, basta hindi ka susuko, ayan, gaano man kahirap, gaano man karami yung obstacles, magsasucceed ka in the end. Okay? Alam mo, magiging okay din yung mga bagay-bagay eh, yung Six of Swords, so. Ibig sabihin, makakahanap ka pa rin ng magandang lilipatan mo, no? Or makakapag-travel ka pa rin. Yan. Lakas talaga energy ng travel dito. So, pwedeng sa una, hindi ka nga naging successful. Pero, ito yung sign na nagsasabi na magiging okay din naman ng lahat. Mahahanap mo na rin yung better job, yung better place na yan, no? Ayan, no? Tindi ng regret mo or panghihinayang mo dito. Sabi ko nga, patawarin mo yung sarili mo kasi pwedeng ang bigat-bigat ng kalooban mo dahil darating din talaga yung araw na magiging happy ka rin, magiging successful ka, matutupad din yung wish mo na yan. Kasi ito, fulfillment ito eh. Actually, balang araw magiging proud ka na hindi ka sumuko. Ayan. Na nagtiis ka, nagtiyaga ka, kahit na nadapa ka, kahit di ka naging successful ng 1 time or 2 times, hindi ko alam, no? But hindi yan, ang nakikita ko dito is, ma-achieve mo rin yan, makukumpleto mo yan, yung wish mo matutupad din yan. Kasi ayan itong 5 of Cups na to, yung mga yung mga cups na yan, hindi lahat natumba. So, ibig sabihin, oo,
Tatlo yung natumba, tatlo yung nawala, tatlo yung nalugi, no? Pero may naiwan ka pang dalawa. Hindi, masyado ka lang nakafocus doon sa tatlo sa harap mo na hindi mo na napansin na meron ka pa palang naiwang pagkakataon na dalawang cups na hindi naman nabasag. No? So, ibig sabihin, merong something pa rin na natira para makapag-start ka pa. Di ba sabi ko nga parang makakabawi ka pa, makakabangon ka pa. Kahit gaano tong naging defeat mo or loss mo rito. Kasi iba sa inyo, nakita ko pwedeng na-depress, nawalan kayo ng gana, no? Okay. Nagkaano kayo, ayan, iba nagkaroon pa kayo ng insomnia, ng mga time na problematic kayo. Pero lilipas din yung mga bagay na yan, alam mo yun, mapapalitan niya ng magagandang blessings. Ayan. Wish come true, contentment, happiness, success. O, di ba ito yung card din na magsasucceed ka eh. Sa laban mo na yan eh. So, yan. Sa career man yan, sa financial, no? Oo, lalo na kung investment yan, saklap niya kasi parang 10 of swords. Ang dami ng ano. Actually, pwede nga nagkaroon dito ng binetray ka pa, kaya nga parang ang sakit-sakit eh, hirap eh. So, pero alam mo kung ano may nawala sa'yo talaga rito, mababawi mo rin yan. Nakikita ko nga, o 10 din yan, no? 10 yung nawala sa'yo rito. Actually, 9 ito. Marami-rami pa rin. Di ba? Hindi man 10. Close to 10. Isa lang yung kulang. 9 kasi ito eh. Yun, 10 eh. No? Alam mo yun, yung 10 of swords, yan yung narock bottom ka na. Talagang nasagad ka, hanggang dun yun. So, ayan, kasi sinasabi ko nga sa'yo, magkakaroon ng magandang transformation na magkakaroon ng leveling up eh. Kaya kahit na anong defeat yung naranasan mo dyan, Dos, sabi ko, makakabawi ka pa rin. Okay? Basta maging ano ka lang, maging persistent ka. Ayan. Sa laban ng buhay mo. Huwag kang magsusuko. So, sa love life mo naman, so yun yung sa career or sa pera, ano. Tingnan natin yung love life mo. O di ba, sinabi ko sa iyo kanina something related sa request. Ito yung fulfillment, katuparan. So ayan, kaya sabi ko naman itong hinihiling mo, pinagpipray mo, nire-request mo. Isa yan sa blessing talaga na marireceive mo. Siyempre, hindi ko masasabi kung kailan mangyayari yan. No? Hindi ako sinustradamus. Pero, at least nakikita natin dito. Ayan, ito yung sign eh, na you will be, moving to calmer waters, galing sa magulong waters. So, ibig sabihin nun, mas maganda yung paparating sa'yo, mas maganda yung malilipatan mo, no? So, yun pa lang, sign na yun na magkakaroon ng upgrade or leveling up, magandang transformation sa buhay mo, sa situation mo. Alam mo, sa love life mo, ganun din ang nakikita ko. No? Parang yung kaninang pinag-uusapan natin pagdating sa career, sa pera, or sa investment kanina. Ito kasi, nakita ko rito, parang nagkaroon ng kalokohan, nagkaroon ng cheating, nagkaroon ng betrayal, no? So, this relationship ended. Kasi meron ng lumayo rito eh. Merong nag-cheat, may lumayo. No? Hindi nag-work, ayan, 3 of Wands reversed. O iba sa inyo, baka LDR to. Pwede rin naman, ayan, may mga karagatan, may mga, ayan, dami. So, pwedeng iba LDR, magkalayo kayo.
Oo, tsaka parang may energy ng ano, ng kasal na. O baka niloko ka, baka akala mo single na yun pala, taken na, may asawa na pala. So, syempre nasaktan ka, no? Tapos, iniwan ka, hindi ka pinili. Yun yung nakikita ko eh. Pero dear, nakikita ko rito, makaka-move on ka rin. Nung una inisip mo, hindi mo matanggap, hindi mo kaya, no? Ayan, nagkaroon ng fight or nagkaroon ng paglayo, ayan, disconnection. Ito yung mga times na sobrang broken-hearted ka, stress na stress ka, dami mong aibag sa puyat, sa kakaiyak. O, possible kasi nga third party ito, three of wands, betrayal pa, ano. So, ang importante niyan is naka-move on ka na. Okay? At ang nakikita ko dito, darating yung person. Darating yung tamang person para sa'yo. Ayan, no. Nakikita ko rito, unti-unti ka ng, kung hindi ka pa totally healed, unti-unti ka nang mag-heal, and then darating din talaga yung person na magbibigay sa'yo ng happiness. The person na kukumpleto sa'yo. O, finally, masasabi, you complete me, char. Parang ito na yung ano mo eh, ito na yung wish fulfillment mo pagdating sa relationship sa person. O. So again, kagaya nung sinasabi ko kanina na kahit na nalugi ka doon, no, nakikita ko na may mas better, ayan, yung sign na merong mas better na darating sa'yo. Na yun yung magbibigay sa iyo ng ano, happiness, fulfillment. O, di ba? Blessing pa rin yun. Kung mawala ang maling tao sa buhay mo, blessing enough yun na magising ka, di ba? O, nasaktan ka kasi na broken heart ka. Pero blessing yun, kaysa hindi mo alam na, di ba, nandun ka sa tao na ano, mali. Na magiging miserable ka, di ba? Suffer mo na lang yung breakup, total, gagaling ka rin naman, yung luha mo, mauubos din yan eh. Di ba? Mag-heal ka rin naman eventually. Kasi ano, pati ito, transformation. Di ba? Sinabi ko nga sa'yo, sa pera, sa career mo, sa love life mo, ayan yung transformation. Maganda. O, ayan, meron ka opportunity. Romance, o, di ba? Sabi ko sa'yo. Kaya yan, kung merong mga tinatanggal sa buhay mo, o, hindi yun talaga para sa'yo. Hindi yun yung tamang para sa'yo. Kaya yung iba, kaya natatagalan eh. Bakit sasabihin nila hanggang ngayon, hindi pa rin nila nare-receive, namimit. Kasi nga ayaw nilang bitiwan yung maling tao, yung maling bagay. Tapos magtataka sila, ba't hanggang ngayon wala pa rin? Bitiwan mo muna yun, blockage yun eh. Di ba? So, ayan na, once na nawala na tong maling bagay na to, situation, tao na to sa buhay mo, ayan na, papasok yung magagandang bagay. Ayan, no, opportunity, romance, and perfect timing. O, di ba? So, lahat yan ay nakatakda. No, lahat yan ay nakasalalay sa divine timing. Ang importante dyan yung faith mo, yung persistence mo na hindi ka nag-give up.